Grabe naman bakit marami pa rin pong bumibili ng ganitong klase ng smartphone kahit sobrang luma na at sobrang marami na po mas maganda sa kanya. Dating nasa kulang 40,000 po ang SRP ng iPhone 13 pero ngayon nga po after 3 years, ang presyo na lang po niya is nasa around 20,000 na lang. At sobrang nakakagulat guys, napakarami pa rin po talagang bumibili ng iPhone 13 ngayon. Tignan nyo naman kung gaano pong karaming bumili ng iPhone 13 ngayon sa may Shopee na para bang ito pa rin po ang pinakamagandang smartphone na mabibili nga po natin sa halagang 20,000 ngayon. Unang-una naka 128 lang po yung kanyang storage itong sa iPhone 13. Compare nga po sa maraming mga Android smartphone ngayon na at least po meron na po 256GB na internal storage. Actually hindi nga lang po yung storage ang bitin nga po dito sa may iPhone 13. Even nga po sa may display niya. Isipin mo guys, para po sa may around 20,000 na SRP, naka 6 Hz lang po yung display natin. Sobrang damot po ni Apple guys, pagdating nga po sa may display ng mga smartphone nila, para maglagay pa po ng ganyang klase ng display sa ganitong kamahal po ng smartphone. Natauhan lang po sila guys na maglagay nga po ng 120Hz sa refresh rate sa may display ng smartphone nila, doon nga po sa may iPhone 17. Di naka 120Hz sa refresh rate na po, yung base version po ng iPhone 17. Pero mula iPhone 16 po pababa guys, hanggang iPhone 13, hanggang iPhone 12, actually even yung iPhone 15. Basta iPhone 16 po pababa na mga base version po nila. Puro po guys, naka 6 Hz lang po yung mga display nila. Pero sa ibang specs nga po ng display niya, flagship level po ito guys. Na merong Retina XDR OLED display, na merong HDR10 Dolby Vision with ceramic shield protection pa sa may display niya. At 1.5K nga po na resolution para lang po sa 6.1 inches na cute display lang guys. Base version na lang po ng mga smartphone po nila iPhone saka po ni Samsung ang ganyan pong klase ng mga display. Yung meron pong 6.1 inches lang. Maliit lang din po isang battery ng iPhone 13 na merong 3240 mAh siya battery. So actually guys, saktuhan lang po yan para sa may ganitong kalita display. Dahil sa ilang araw ko nga pong gamit to, umaabot naman po siya ng buong araw. Kaso guys, mang casual use lang po siya. Naglalaro ako sa kanya ng games guys pero Clash Royale lang. Saka po Mobile Legends lang. Pero sa totoo lang guys, malakas po ang processor niya. Sadyang masyado lang po talaga maliit yung battery niya at masyado lang po maliit yung display para po yung pang gaming natin. Kumbaga kaya po niyang malalakas sa mga gaming. Kaso guys, asahan nyo, lobat agad to. Nung nilagay ko nga po yung SIM card ko dito guys para po gamitin nga siya, nanibago po ako agad sa kanya guys. Di nga po naka 6 Hz lang po yung kanyang display. Di nasanay na nga po ako sa mga 120Hz nga po ng mga refresh rate sa lahat po ng smartphone na mga nire-review natin. Pero guys, to be honest po, nung sinubukan ko na nga po siyang gamitin, na after po ng ilang araw, hindi naman na po ako nanibago sa kanya. Still po guys, yung 6 Hz po na refresh rate, as long as malakas po yung ating processor, hindi po tayo makakaramdam ng lag sa ganito klase po ng mga smartphone. Compare naman po sa ibang smartphone na nilalagyan po ng 120Hz sa refresh rate. Pero guys, sobrang bagal po ng mga processor nila. Kaya kahit sobrang smooth po ng kanilang display, hindi po natin maramdaman yung 120Hz sa refresh rate. Dahil nga po hindi makasabay yung mga processor. Pero compare nga po dito, na meron po siyang 6 Hz sa refresh rate. Pero pagka ginamit nyo siya guys, hindi po kayo makakaramdam ng kahit anong delay at lag po sa paggamit sa kanya. Sa mga Android na mga smartphone pala guys, pagka po nakakakita tayo ng mga teardrop notch, nagrereklamo po tayo agad. Pero dito nga po kay iPhone, actually features nga po itong notch niya. Di lang dyan nga po yung Face ID. Saka guys, pag nakikita po yung notch na yan, syempre iisipin po na makakakita, naka-iPhone tayo. Syempre isang dahilan din po yan kung bakit nga po binibili pa rin yung iPhone. Kahit sobrang pangit na po ng ganitong klase ng mga notch ngayon. Lalo nga po 2025 na, napakalaki pa rin po ng mga notch ng mga iPhone po ng mga smartphone. Dahil even nga po yung mga entry level po ng mga smartphone ngayon sa mga less than 5K o mga around 3K po na mga presyo. Yung mga display po nila guys, mas maganda pa po dito compare nga po kay iPhone na napakalaki ng notch niya. Pero yung mga smartphone po sa Android, mga naka-punch hole na. Isang outdated pa po sa may specs po ng iPhone 13. Isang napakaluma at isang napakabagal na specs is ito pong kanyang charging port na naka-lightning port pa. Sa camera, naka-dual camera nga lang po siya itong sa iPhone na meron 12 megapixel guys. Saka po isang 12 megapixel ultra wide. Dito guys, sobrang ganda po ng iPhone sa mga mahihilig lang po mga mag-picture dyan. Pang-post nga po sa social medias. Dito sa mas natural looking photo nga po ng iPhone. Compare nga po sa mga Android phone. Na maganda rin naman guys yung mga camera ng mga
Android po ngayon. Kaso iba po talaga ang iPhone pagdating nga po sa camera. Mas natural po ang kulay niya. Pero syempre guys, hindi po natin pwedeng i-depend pa rin to na kahit po maganda yung kanya camera, papalagpasin na po natin. Itong 12 megapixel po yan na main camera. Masyadong outdated na po yan guys. Ngayon 2025 pa rin. Mas okay pa rin talaga guys na bumili po tayo ng smartphone na merong at least 50 megapixel na main camera. Para naman po, kung sakaling gagamit nga po tayo ng malaking resolution ng camera, para po mas maganda po yung mga magiging zoom natin. Compare naman po dito, na pinaka 12 megapixel lang po yung kanyang main camera. Na pagka pumicture tayo dito at zoom natin, doon pa lang po guys, mapapansin na po natin na hindi po siya ganun kalinaw. Kumbaga maganda po siya kung saktuhan lang po yung picture natin kung di po natin i-zoom. Pero kung i-zoom na po natin yung picture, doon po natin makikita na napag-iiwanan na po si iPhone talaga. Pero syempre kung di ka naman gumagamit ng mataas na resolution sa isang camera nga po ng mga smartphone, enough na po isang 12 megapixel kung casual use lang po ang gagamitin natin dito. Ang kaso guys, mukhang marami nga pong bumibili ng ganitong klase ng smartphone, hindi dahil sa kanyang camera, hindi dahil sa kanyang display, hindi rin po sa kanyang battery, at talong-lalo guys, hindi dahil pang games nila. Dahil syempre alam naman na natin guys, binibili po ang ganitong klase ng smartphone is dahil nga po dito sa may Apple na meron pong kagat ni Eva. Dahil isipin mo guys, para po sa may around 20,000 nga po na presyo niya, di hamak po guys sa makakabili na po tayo ng Samsung na smartphone na meron pong overall na mas magandang specs dito po sa may iPhone 13. Wag na po natin isama yung mga China naman ng mga smartphone. Sa mga Samsung pa lang po natin siya i-compare. At pagkatingnan nga po natin yung ibang mga smartphone pa ni Samsung na even mas mura dito. Like po ng Galaxy A56 5G. Doon nyo po makikita guys na talaga masyado na pong outdated itong specs na po ng iPhone 13. Pero syempre guys, dahil nga iPhone to at dahil nga Apple to, hindi po nila papansinin yung ibang smartphone po na mas maganda sa kanya. Binibili po ang iPhone guys para ipang forma, hindi para po sa kanyang specs. At pro tip lang po pala guys, kung balak nyo nga pong bumili ng iPhone 13 ngayon, at kung sakaling meron po kayong iPhone 13, at mga iPhone po na meron pong iOS 18 lang, wag na wag nyo po muna guys i-update yung smartphone nyo sa iOS 26. Di sigurado magsisisi lang kayo. Dahil sa experience ko po, sa tagal ko pong gumagamit ng mga iPhone ng mga smartphone, sobrang ganda po guys ng iOS 18. Compare nga po sa may iOS 26 ngayon. Nagsisi ako guys, nung in-update ko po yung iPhone ko sa mataas na iOS version. Dahil napakarami nga po niyang bug at bumilis pa siyang malobat. Compare po din sa may iOS 18 lang na napaka-stable niya at napaka-smooth mong gamitin at napakatipid pa sa battery. Kaya para sa akin guys, wag po muna kayo mag-update sa latest version po ng iOS kung ayaw nyo po magsisi. Maganda lang po pakinggan guys na nakakasabay tayo sa uso na meron po tayong iOS 26 na meron pong liquid glass. Ang kaso guys, kung lumang smartphone po ang gamit natin, lalo pa guys, kung literal na lumang smartphone, yung iPhone 13 po na nabili pa natin mga 3 years ago, huwag yun na pong i-update yun guys. Dahil siguradong bibilis po siyang malobat at babagal gamitin. Same din po sa mga bagong labas nga po na iPhone 13, yung mga brand new po natin nabili. Pag bumunan natin i-update yun. Pero syempre kayo pa rin naman na masusunod kung sakaling gusto nyo nga po siyang i-update. Kumbaga sinasabi ko lang po sa inyo, yung naging experience ko po sa may iOS 26 na sana hindi ko na po munang in-update. Kung sakaling gusto nyo pong umorder ng smartphone na to, meron po tayong link dyan sa may comment section. Kung gusto nyo lang guys, kung iPhone po talaga ang gusto nyo. Pero kung sa inyo guys, mas okay na po. Bumili na lang po tayo ng ibang smartphone po na Android na meron po mas magandang overall na specs. Compare nga po sa may iPhone 13 sa around 20k nga po na presyo. Yun lang po guys yung mabili sa video natin. I think guys, marami pong bumibili ng iPhone hindi dahil sa kanyang specs, kundi dahil dito sa Apple po na may kagat ni Eva. Thanks for watching.